Kumusta po ang inyong umaga? Maulan po, no? Ang hirap bumangon. Sino po dito ang gusto pang matulog? Pagising mo sa umaga, no? Wow, sarap ang lamig. Excited makinig. Wow, praise God. Okay, sige. Okay, ang teksto pong ating pagbabatayan sa umagang ito ay hayaan nyo po na basahin ko po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 32 verses 22 hanggang 31. Hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo. Pakinggan po natin ng maigi ang salita ng Panginoon. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan," ang sabi ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, ang sinabi niya siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano namang pangalan mo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" Sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon pa may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay siyang lumakad. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pa ay makakaupo na. Alright, muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Ayan, pwede nyo po bang batiin yung katabi nyo? Sige, tapikin nyo lang po. Ayan, batiin nyo lang. Gitian nyo lang ng magandang maganda. At sabihin nyo, huwag kang matutulog. Ayan, kasi malamig po ngayon eh. Ang sarap ng yung weather. Yan, komportable, naka-aircon. And maaga po ang worship service natin. Baka lang po medyo may antokin, kaya tapik-tapikin po natin yung katabi natin. Yan, bibigyan ko po ng assignment ang bawat isa sa atin. Pag nakita nyo po yung katabi nyong natutulog o gumagano, Kung nakita nyo pong nag-headbang na, tapikin nyo lang. Kapatid, makinig ka naman. Okay. Ngayon po umaga ay may gusto po akong mga Bible characters na ipakilala sa inyo. Okay? Bago po tayo magsimula, di ba kapag nag-aaral po sa school, di ba, pag pinag-aaralan ng isang kwento, kinikilala muna yung mga main characters, di ba? Kapag nag-aaral ng mga kwento. Bago pumunta doon sa pag-aaral ng yung rising action, mga climax, kinikilala muna yung setting, yung main characters. So ngayon, ang main character po natin ay pinangalan ng Jacob. Yan, si Jacob po, kung maaalala nyo po, kung mababasa nyo ang Biblia, siya po ay ang anak ni Isaac. Si Isaac naman po ay anak ni Abraham. So kaya po may mga prayers po kayo maririnig na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kasi magtatatay po yung mga yon. Yung tatlong yon, magkakasunod po yung tatlong yon. So ngayon, ayun, nabanggit na po natin si Isaac ay yung tatay niya. Okay? Si Jacob, ang tatay niya, si Isaac. Ano naman po ang pangalan ng nanay niya? Rebecca. Very good po, no? O sige, meron po siyang kakambal, si Jacob. Pero mas matanda sa kanya. So ito pong kakambal niya na ito, ay kahit kambal sila ay mas unang niluwal. So ibig sabihin, mas matanda siya. Ang pangalan niya ay Esau. Very good. Wow, nice. Praise God. Okay. Ngayon, itong si Jacob, pumunta siya sa Haran at para mahanap yung mapapang-asawa niya at tumira siya sa isang kamag-anak niya na kapatid ni Rebecca, na kapatid ng nanay niya na ang pangalan po ay Laban. Wow, very good naman si Nanay Sarah. Praise God. Okay. Asan na yung mga kabataan? Hindi ko naririnig Parang si Nanay Sarah lang naririnig ko Okay. Next.
So ngayon, di ba, tumira si Jacob kila Laban. Tapos nagtrabaho siya for a long time para sa isang babae. Pero para kay Rebecca, so ngayon, after 7 years, hindi si Rebecca yung ibinigay sa kanya ni Laban. Ang pangalan nung binigay sa kanya ni Laban na babae ay si Rachel pala. So, sorry, nalilito lang ako. Si Rachel yung mapapang-asawa niya, dapat. Pero ngayon, bago ibigay sa kanya si Rachel, yung ate ni Rachel ang binigay sa kanya. Ang pangalan ng ate ni Rachel ay Leah. Very good. So, si Rachel, nabanggit naman na po natin, siya yung pangalawang na pang-asawa ni Jacob, who is basically, siya talaga yung love ni Jacob. Siya talaga yung mahal na mahal. So now, pag-usapan po natin yung main character natin. Ilang beses po natin nabanggit ang pangalan ni Jacob. Yan, si Jacob. Most of us sa atin dito sa church, no, and even sa probably napag-aralan natin sa mga Biblia natin, napapakinggan natin sa mga Bible study, and napapakinggan natin sa mga preaching, most of us, ang pagkakakilala natin kay Jacob, lover boy siya. Yes. Taas ang kamay ng mga lover boy. Ako marami akong kilala. Wag niyo akong hipiliting magbanggit ng pangalan. Si Jacob po ay, kumbaga, grabe siyang magmahal. Kung maaalala po natin, 14 years po yung ginugol niya para makuha yung minamahal niya na ang pangalan ay Rachel. Tama? So, 7 years siya nagtrabaho. Sabi kasi sa kanya ni Laban, o sige, para makuha mo si Rachel, 7 years ka magtrabaho. Ngayon, after 7 years, ang binigay sa kanya, si Leah. Kasi sabi ni Laban, ang culture kasi dito sa atin, hindi pwedeng maunang mag-asawa yung mas nakakabatang kapatid. Dapat yung ate muna. So ngayon, ibinigay mo na si Leah. So sabi ni Laban ngayon kay Jacob, o sige, kung gusto mo talaga si Rachel, magtrabaho kasi ulit for another 7 years. So pinagtrabahuhan niya pa ulit si Rachel for another 7 years. So for 14 long years, 14 years, sino dito ang nanligaw for 14 years? Sige, ibaba natin, 14 days. 1 month! Naku, meron po, alam niyo po, pag nag-share ako ng gospel, ginagamit ko po itong kwento ni Jacob at ni Rachel. Minsan sabi nila, nanliligaw sila 1 week, 3 days, 1 day lang. Grabe, 1 day, no? Paano ka niligawan 1 day, tapos sinagot mo agad? Yun. So, balik po tayo. Ang pagkakakilala natin, mostly kay Jacob, talagang masigasig siya sa aspeto ng pagmamahal. Pero nais ko po siyang i-introduce sa inyo sa mas malalim na sense. Nais ko pong ipakilala si Jacob sa inyo sa mas malalim na sense so we can see how vast the grace of God sa atin at lalo na sa kwento ni Jacob, no? So, bago po tayo magpatuloy, sino po ang gusto ng chismis? Nagbago na, no? Sino pa ang gusto? Sige, huwag na natin sabihin chismis. Sino ang gusto ng kwento? Pagkwentuhan lang po natin ang buhay ng iba. Okay lang? Pagkwentuhan po natin ang buhay ni Jacob. Yan. Papakilala ko po sa inyo si Jacob. Now, nabanggit po kanina dun sa tekstong pinagbatayan natin yung kwento ni Jacob. Pero nais ko po kayong bigyan ng context pa kung sino ba talaga siya at kung bakit siya umabot doon sa pagkakataon na binasa natin kaninang teksto. Now, alam niyo po ba yung ginawa ni Jacob kay Esau? Yung kapatid niya? Hindi. Sige, ikikwento ko po sa inyo. Ngayon, ang background po nito, si Isaac at si Rebecca ay meron siyang anak na kambal. Meron silang anak na kambal. Ang pangalan ay Esau, na panganay, at si Jacob, na bunso. So basically, magkambal sila, mas una lang naluwal si Esau. No? Now, si Esau po ay isang skillful hunter. Siya po ay isang mangangaso. Magaling siyang mangaso, magaling siyang manghuli ng mga hayop, magaling siyang pumatay ng mga hayop para, alam mo yun, pang-ulam or ipambenta, ganyan. Siya po ay isang man of field. Kumbaga, lagi siyang lumalabas. Yun po si Esau. However, si Jacob naman, taong bahay siya. Lagi lang siyang nasa loob ng bahay. Ayaw niya na lumalabas. Quiet lang siya sa loob ng bahay. Kumbaga, home person talaga siya. So ngayon, bilang mga magulang, syempre, normal naman na magkaroon ng favoritism. Tama po ba? Ayaw umamin ng mga magulang. Sino mo dito yung nag-a-agree na somehow, somewhere in your heart, may favorite kang anak? Nagtaas yung nanay ko, shucks. Ay! Nakabahan ako. Now,
Normal po, even in the Bible, may favoritism po sa mga anak. Si Isaac, ang favorite niya, si Esau. Si Rebecca naman, ang favorite niya, si Jacob. Si Isaac, most probably, favorite niya si Esau kasi nga, active siya, mangangaso siya. So, masipag siyang lumabas para manghuli ng mga hayop. Si Jacob naman, lagi lang siyang nasa bahay. So, lagi siyang kasama ng nanay niya. No? Lagi siyang kasama ni Rebecca. So, now, ganun yung dynamics ng pamilya nila. Ngayon, isang araw, si Esau po ay umuwing pagod na pagod. Siyempre, nangaso siya, nanghuli siya ng mga... Pagod na pagod siya, gutom na gutom siya. At naabutan niya po si Jacob, nagluluto ng sabaw. Nagluluto ng stew. No? And then si Esau, nanghingi siya. Sabi, pwede mong bigyan mo naman ako? Kasi gutom na ako eh. Nanghuli ako ng mga hayop sa labas, ganyan, nangaso ako. Pwede mo bang bigyan ako ng makakain? So ngayon, si Jacob, nag-offer siya ng sabaw, in-offer niya yung stew, and in exchange, doon sa birthright ni Esau. Kasi malaking isapin po ang birthright noong unang panahon. Kasi kapag pinakamatanda ka or panganay ka, sa'yo binibigay ang blessings. No? Ngayon, alam ni Jacob na yung birthright, kailangan niya yung birthright ni Esau para maibigay sa kanya yung blessing na magmumula kay Isaac. Naintindihan po natin, dahil nga panganay po si Esau, gusto niya na makuha yung birthright ni Esau. Birthright, ibig sabihin, yung pagiging panganay. Ganyan, yung unang naipanganak, no? Kasi meron pong special inheritance and leadership rights ang mga panganay nung unang panahon. Well, basically until now naman, no? So, sa madaling salita, dahil gutom na itong si Esau at gusto niya na lang kumain, pumayag siya. O sige na nga, sa'yo na yung birthright ko. Ibebenta ko na sa'yo yan in exchange doon sa sabaw na kailangan ko ngayong oras na ito, no? So ngayon, dumating yung pagkakataon na si Isaac, sino nga po ulit si Isaac? Tatay ni Jacob. So si Isaac, sobrang tanda niya. Wala na siyang nakikita. He is old and blind at gusto niya nang i-bless si Esau. Si Esau po ang gusto niyang i-bless, no? Bago siya mamatay, no? Ngayon, sinabihan niya si Esau, sabi niya, o sige nga, pwede bang mangaso ka, manghuli ka ng hayop at mag-prepare ka ng paborito kong pagkain tapos bumalik ka sa akin para i-bless kita. So, yun yung sinabi niya kay Esau. So, ngayon, si Esau, lumabas siya. Nakahanap siya ng hayop para mailuto yung favorite food nitong si Isaac. Ngayon, narinig po ni Rebecca. Sino nga po ulit si Rebecca? Nanay, no? Narinig ngayon ni Rebecca na pinag-uusapan or sinabi ni Isaac ito kay Esau na bumalik ka sa akin at ibe-bless na kita. Favorite nga ni Rebecca di ba? Si Jacob. So, ngayon, kinuwento niya ngayon ito kay Jacob at gumawa sila ng magandang plano. Ngayon, si Rebecca, siya yung nagluto ng paboritong pagkain ni Isaac. Nagluto niya yung paboritong pagkain ni Isaac at si Isaac po ay binihisan niya ng damit ni Esau. Ay, si Jacob pala, litong-lito na ako, no? Shucks! Ang dami kasing pangalan, no? So, sige, ganito. Si Rebecca po yung nagluto ng paboritong pagkain ni Isaac. Tapos ngayon, dahil nga gusto niya na si Jacob yung i-bless ni Isaac, binihisan niya si Jacob ng damit ni Esau para at least yung amoy, ganyan, and then yung siguro kapag nahaplos ng tatay niya ni Isaac yung damit, alam niya na si Esau yon, pinasuot niya ngayon kay Jacob. Ngayon, ang description po sa Bible, si Esau daw po ay balbon. Madami siyang balahibo. Ngayon, itong si Rebecca, pinasuot niya ng goat skin. Skin ng goat. Si balat ng, ano man Tagalog ng goat? Kambing. Balat ng kambing, itong si Jacob. No? Pinasuot niya sa kamay at saka sa leeg. Para, kumbaga, pag hinaplos siya ng tatay niya, mararamdaman, uy, balbon, si Esau to. Ganyan. Kasi nga wala nakikita si Isaac eh. So ngayon, si Jacob po yung nagdala ng paboritong pagkain kay Isaac. So, dinala niya. Ngayon, tapos, sa madaling salita, naloko niya yung tatay niya na siya si Esau at ibinigay sa kanya yung blessing. Nagda-doubt noon si Isaac. Pero, nagda-doubt yun noon si Isaac na si Esau ka ba talaga? Ganyan. Ikaw ba talaga si Esau? Opo, ako po si Esau. Ganyan. Pero siya talaga si Jacob. Ngayon, sa madaling salita, naloko niya yung tatay niya at naibigay sa kanya yung blessing. Ngayon, pag uwi ni Esau, galit na galit siya.
Kasi nalaman niya na ibinigay na kay Jacob yung blessing na para sa kanya. So nagmamakaawa siya ngayon kay Isaac. Bigyan mo din ako ng blessing, ganyan, ganyan. Ibigay mo din sa akin yun. Ang sabi ngayon ni Isaac, na ibigay ko na eh. Hindi na pwede. Naibigay ko na sa kapatid mong si Jacob. So ngayon, galit na galit ngayon itong si Esau. Gusto niyang patayin si Jacob. At ngayon, dahil nalaman ni Rebecca na gustong patayin ni Esau si Jacob, ngayon, kinausap niya ngayon si Isaac. Sabi niya, alam mo, ganito, ganyan, kailangan papuntahin mo itong si Jacob sa Haran para doon siya maghanap ng asawa. Ganyan. Kumbaga, ginamit niya pa rin si Isaac para utusan si Jacob na pumunta sa ibang lugar para doon mag-asawa or maghanap ng mapapang-asawa. So ngayon, tumakbo palayo si Jacob dahil basically, takot siya na mapatay ni Esau. And ang naging dahilan din, inutusan siya ng nanay niya, umalis ka dito kasi papatayin ka ng kapatid mo. Kasi nga, syempre, favored siya sa nanay niya. Now, in summary, kung titignan po natin ang buhay ni Jacob at kung paano siyang namuhay bilang isang kwento or bilang isang character in the Bible, si Jacob po ay isang mandaraya. Tama? Kinikilala po natin si Jacob bilang one of the heroes in the Bible, heroes of faith in the Bible. Pero, isa siyang mandaraya. Tama? Naintindihan po natin yung kwento, no? And also, sinungaling siya. Tama? Sinungaling siya. Another characteristic po ni Jacob, mapagsamantala po siya sa kahinaan ng iba. Kasi nakita niyang gutom na gutom yung kuya niya at sabi niya, sige, bibigyan kita nitong niluluto ko, basta ibigay mo sa akin yung birthright mo. Mapagsamantala siya sa kahinaan o pangangailangan ng iba. Another characteristic, manloloko siya. No? Manipulator din siya. And at the end of the day, duwag din po siya. Kasi nalaman niya, the reason why umalis siya sa lugar nila para pumunta sa Haran, it's not the main reason na kailangan niya maghanap ng mapapang-asawa. The main reason ay dahil papatayin siya ni Esau. Takot siya na harapin yung consequences ng ginawa niya. No? Niloko kasi niya eh. No? Kaya galit na galit sa kanya yung kapatid niya. Pero yung nanay niya talaga yung medyo nangungonsinte sa kanya. Kasi nung nalaman nga na papatayin ni Esau si Jacob, sinabihan niya nga si Isaac na papuntahin si Jacob sa Haran para maghanap ng mapapang-asawa. Pero hindi talaga yun yung main reason. Pinapunta niya si Jacob sa Haran para hindi mapatay ni Esau. Ayan. Kung in modern life, kung ngayon sa sitwasyon ng buhay natin, kung mamimit mo ngayon si Jacob, gugustuhin mo bang maging kaibigan siya? Gugustuhin mo bang maging churchmate si Jacob? Gugustuhin mo ba na kaibiganin siya kahit alam mong sinungaling siya, mandaraya siya? Alam mo yun? Minsan nga konting twist sa ugali na hindi natin masyadong preferred, ayaw na nating lapitan kahit nasa loob ng church eh. What more si Jacob? Imagine niyo yung ginawa niya, nandaya siya sa tatay niya. Dinaya niya, niloko niya yung mismong ama niya. Niloko niya yung kapatid niya, dinaya niya yung kapatid niya. No? Ako po, personally, kung tatanungin niyo ako, ayoko siyang maging kaibigan. Sa totoong buhay. Ayoko siyang, kumbaga, i-tolerate. No? Kasi nakakainis yung way of living, di ba? Nakita natin kung gaano hindi kaaya-aya yung life na nililive ni Jacob. No? Hindi siya papasa sa moral compass na meron tayo sa pagkakataon o sa oras na ito. Pero alam nyo, kahit ganun po yung ginawa ni Jacob, binless siya ng Lord. No? God has promised Jacob that through him, sa pamamagitan niya, will come a great nation. Magkakaroon ng isang malaking lahi. No? And through him, the whole world will be blessed. Imaginein mo, ganun yung buhay ni Jacob, pero pinangakuan siya ng Lord na sa pamamagitan mo, i-bless ko ang buong mundo. Ganun po kalawak ang pag-ibig ng Panginoon, ano? In Genesis chapter 28 verses 10 hanggang 15, nais ko lang pong ipagpatuloy yung pagbabasa para mas makuha po natin yung konteksto ng ating pinag-uusapan. Ito na po yung time na umalis na si Jacob papunta mula sa Beersheba dahil nga nalaman na dahil nga nalaman na papatayin ni Esau si Jacob. So aalis na siya. So verse 10, sabi dito, umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta siya sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi.
Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang isang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik-manaog siya doon o nagmamanhik-manaog doon ng mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo, ang iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at pagtatanggol kita saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Imagine natin yun. Ganon yung ugali ni Isaac, ganon yung characteristics niya, ay ni Jacob, ganon yung way of living niya, ganon yung ginawa niya sa tatay niya, ganon yung ginawa niya sa kapatid niya. Pero ang sabi sa kanya ng Lord, "Ibe-bless kita at hindi kita iiwan hanggang matupad ko lahat ng mga pangako ko sa iyo." Ganon po kabuti ang Panginoon. Ano? Sa buhay po natin, kahit ganun po yung ginawa ni Jacob, binless pa rin siya ng Panginoon. Ganun siya kamahal ng Lord. And even sa atin, sa pumuhay po natin ngayon, marahil merong mga pagkakataon sa life natin na tingin natin sobrang ironic ng mga ginagawa ng Lord sa atin na, "Lord, hindi ako naging mabuting tao. Hindi ako naging mabuti sa'yo. Pero bakit binibless mo pa rin ako? Sobra-sobra yung pagkukulang ko sa'yo, Lord. 1 year na akong hindi nag-church, pero binibless mo ba din ako? Lord, grabe, 10 years na akong hindi nagde-devotion, pero binibless mo pa din ako. Lord, grabe, every exam nangungopia po ako, pero binibless mo din po ako. Lord, grabe, araw-araw, every morning, nakikipag-chismisan po ako sa labas, pero binibless mo pa din po ako." Na-experience nyo po ba? Sino po dito na na-experience na kahit sobrang layo ng ginagawa natin sa will ng Panginoon, nararanasan pa din natin yung blessing niya? No? Minsan na-overlook natin, minsan nagugulat na lang tayo, pero minsan nako-convict tayo, no? Nare-realize natin, "Lord, sobrang buti mo. Grabe. Ganito ako, pero binibless mo pa rin ako." Grabe no, sobrang evident sa atin na hindi worthy yung life natin para i-bless ng Panginoon. Pero sabi nga sa isang kanta, 'di ba? "Oh Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala." Grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sobrang lawak na na-overlook na niya yung mga kasalanan natin, mga pagkukulang natin dahil na-overpower yun ng pag-ibig niya. Ganun po kabuti, kamapagmahal ang ating Panginoon. Pwede po ba nating sabihin, "Thank you, Lord, I am blessed." Mas malakas, "Thank you, Lord, I am blessed." O sige ngayon, tapikin mo yung katabi mo, yung nasa unahan mo, yung nasa likod mo, sabihin mo sa kanya, "You are blessed, kapatid." Sige, tapikin mo. Yan mong tanggapin niya yung blessing. You are blessed, kamo. Lahat tayo ay binibless ng Panginoon kahit hindi po tayo karapat-dapat, kahit ang buhay po natin ay hindi nagiging kaaya-aya sa mata ng Panginoon, binibless niya pa din tayo. That's why every day, nawa ang maging panalangin natin, ang maging deklarasyon natin, "Lord, salamat po sa blessings. Lord, thank you because I am blessed. Salamat kasi lagi mo akong pinagpapala." Blessed po tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Pero alam niyo po, sa kwento ni Jacob, kahit blessed na siya, still, Jacob was a man full of fears and anxiety. Punong-puno pa din siya ng takot, punong-puno pa din siya ng pag-aalala. Kahit alam niyang blessed na siya, kahit alam niya, sinabi sa kanya directly ni Yahweh, "Ibe-bless kita, ganito ang gagawin ko sa iyo, sasamahan kita hanggang sa matupad ko lahat ng pangako ko sa iyo." Pero punong-puno pa rin siya ng takot. Punong-puno pa rin siya ng pangangamba. Kasi iniisip niya, papatayin ako ng kuya ko. Iniisip niya, at kung titignan po natin yung kwento niya hanggang sa panahon ni Laban, niloko siya ni Laban. Na ibibigay sana sa kanya si Rachel, pero si Leah yung binigay. No? Niloko siya. No? Marami siyang mga pinagdaanan. Marami din siyang mga kabigatan sa buhay. Nangangamba siya dahil papatayin siya ng kapatid niya, niloko siya ng tito niya, na ibibigay sa kanya dapat yung minamahal niya, pero iba yung binigay, tapos kailangan niya pang magtrabaho for 14 years para makuha niya yung totoong minamahal niya. Yung dalawang asawa niya, hindi magkasundo, si Rachel, tsaka si Leah, hindi sila magkasundo.
Kasi si Rachel po ay initially baog siya. Hindi niya mabigyan ng anak si Jacob. Pero kahit ganun, siya yung mahal na mahal ni Jacob. Etong si Leah, nabigyan niya ng 6 na anak si Jacob. No? Nabigyan niya ng 6 na anak si Jacob, pero si Rachel, hindi niya mabigyan. Pero initially, kung babasahin po, sa pagpapatuloy po ng kwento ng Bible, makikita po natin na si Rachel ay binless din po ng Panginoon na magkaroon ng anak. Dalawa po yung naging anak niya. Dalawa yung naging anak ni Rachel. So kahit baog siya, binless pa rin siya ng Panginoon. No? Pero, ang conflict doon, nung unang mga panahon, si Leah yung nagbibigay sa kanya. Malaking usapin po yung pagbibigay ng anak nung unang panahon eh. No, pag baog ka, medyo para kumbaga medyo mababang uri ng tao ka nung unang panahon kasi kailangan mo magkaanak. Kasi konti pa lang yung po yung tao nung unang panahon eh. No? So si Rachel dahil kahit baog siya, siya yung mahal na mahal ni Jacob. Kaya ngayon itong si Leah, galit siya. Ako yung nagbibigay ng anak sa iyo, pero bakit hindi mo ako pinapansin? Bakit si Rachel lagi ang nakikita mo? No? Now, meron lang po akong trivia sa inyo. So, basically, yung 12 tribes of Israel ay nanggaling po kay Jacob. So, si Jacob po, meron po siyang 12 anak. Yung 6 po doon ay galing kay Leah. No? Initially, baog si Rachel, pero binless siya ng Panginoon at nagkaroon siya ng 2 anak. Yung apat po na natitira ay anak niya mula sa mga maidservants ni Leah at ni Rachel. Baga nagmula po 'yon sa mga katulong, sa mga alipin ni Leah at saka ni Rachel. So, yun doon po nabuo yung 12 tribes of Israel, no? Trivia lang po 'yan. Singit ko lang. Now, balik po tayo doon sa kwento. Ngayon, dahil nga galit na galit itong so parang naramdaman ni Jacob na minimistreat siya. Hindi maganda yung pagtrato sa kanya ni Laban kasi niloloko siya eh. Niloko siya for a long time. For how many years niloko siya ni Laban. Ngayon, umalis na siya. Nag-decide si Jacob na umalis sa poder ni Laban. Ngayon, dinala ni Jacob yung pamilya niya at pumunta sila sa isang lugar na sinabi sa kanila o pinrepair ng mga angels para sa kanila. From there, doon sa lugar na yon, laging nagsisend ng letter at ng mga regalo itong si Jacob papunta kay Esau. Kumbaga parang sinusuhulan niya itong si Esau na huwag ka nang magalit sa akin. Ito na, may binibigay akong mga regalo sa iyo. Pinapadala niya every time. Ngayon, isang araw, bumalik yung mga messenger o yung mga ginamit ni Jacob para magpadala ng letter at ng regalo kay Esau at binalita kay Jacob na papunta dito ang kuya mo. Pupunta dito ang kuya mo at may dala siyang 400 men. Hindi, syempre, itong si Jacob, takot na takot siya. Kasi alam niya, papatayin siya ng kuya niya eh. At may dala pang 400 men. No? Takot na takot siya. Ang ginawa ni Jacob, dinivide niya yung family niya at yung lahat ng mga ari-arian niya at yung lahat ng mga men niya o yung mga tao niya into 2 groups. So ngayon, para at least kapag napatay yung kalahati, meron pang matitirang kalahati. Kasi natatakot siya eh. 400 men yung dala ng kuya niya at alam niyang papatayin siya ng kuya niya. Now, nanalangin si Jacob sa Panginoon. And then, habang nananalangin siya, patuloy pa din yung pagpapadala ni Jacob ng mga regalo kay Esau para at least mahimasmasan o maibsan man lang yung galit ni Esau para kay Jacob. Now, dumating yung pagkakataon na feeling ni Jacob, malapit nang dumating yung kuya niya. So ngayon, itinawid niya na yung buong pamilya niya sa isang ilog, sa river Jabbok or Habok. No? Tinawid niya na para at least ligtas sila doon. Naiwan siyang mag-isa. No? And alone in the desert or in the wilderness, si Jacob ay hindi nakakatulog, takot na takot siya, sobrang anxious niya. Nais kong basahin sa inyo kung ano yung nangyari habang siya ay takot na takot, habang mag-isa siya. Sabi dito, nung gabing iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang 2 niyang asawa. So, tinawid yung 2 niyang asawa, 11 niyang anak at 2 asawang lingkod. So, tinawid na yon sa ilog. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwan pong mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno siya sa isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Ang sabi sa English, nakipag-wrestling siya. He wrestled with a stranger. Yun ang sabi, nakipag-wrestle siya o nakipagbuno siya sa isang lalaki na hindi pinangalanan. No? Nang maramdaman ng lalaki
nung stranger na hindi niya madadaig si Jacob, sabi, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. No? Ang sabi, kapag sinabing nalinsad daw po ay nabali, ganyan, na-fracture. No? Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako, magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Yun ang sabi ni Jacob. Tinanong siya ng lalaki kung sino siya. At sinabi niya, ako si Jacob. No? Sabi doon, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob or hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan mo? Tinanong ni Jacob yung lalaki. Ang sabi ng lalaki, bakit gusto mong malaman? At binasbasan niya si Jacob. Basically, hindi niya sinabi kung sino siya. No? Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon pa man ay buhay pa rin ako. Tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon, sumikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay siyang lumalakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop sapagkat ito ang bahaging napilay kay Jacob. Now, doon sa kwento pong nabasa natin or napakinggan natin, siya ay mag-isa sa desert wilderness. No? And noong time na yon, he has been having the ultimate restless night. Kasi takot na takot ka eh. Na-experience nyo po ba yun na sobrang anxious nyo sa mangyayari bukas, hindi ka nakakatulog? Hindi ka na nakatulog kasi iniisip mo kung ano yung mangyayari bukas. Iniisip mo kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Or merong nangyari nitong gabi at hindi mo alam kung ano yung magiging epekto nun kinabukasan, kaya hindi ka nakakatulog. Na-experience nyo po yun? Ganun po yung na-experience ni Jacob habang siya ay mag-isa sa wilderness. Malayo siya sa pamilya niya, malayo siya sa mga ari-arian niya, malayo din siya sa mga soldiers niya. Natatakot siya, naa-anxious siya. Pagdating ng kuya niya, hindi niya alam kung ano yung gagawin sa kanya. Yun po yung one of the main examples ng anxiety in the Bible. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo, pero bigat na bigat yung damdamin mo kasi hindi mo hawak yung sitwasyon. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Yun po yung tinatawag na anxiety. Fear of the unknown. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari, pero natatakot ka, nababagabag ka, nabibigatan yung damdamin mo. May mga emotional distress din siya kasi marahil hindi nagkakasundo yung asawa niya, mabigat din yung damdamin niya. Siguro malungkot pa din siya kasi niloko siya ng biyanan niya. Biyanan po yung tawag nun, no? Yung tatay na lalaki ng asawa. Niloko siya ng biyanan niya. And most probably, bigat na bigat din yung puso niya kasi imaginein mo, 12 yung anak mo. 12 yung anak mo, tapos hindi mo alam kung gaano kakulit yung mga yun. Eh, sa isa pa nga lang eh. Matigas ang ulo, di ba? Sakit na sa ulo ng mga anak. Pero sa 12 yung anak niya, so kumbaga, in general, marami siyang emotional distress. Marami siyang mga paghihirap. Sobrang bigat ng damdamin niya. No? And doong time na sobrang mabigat yung damdamin niya, sobrang nalulungkot siya, sobrang natatakot siya, merong isang stranger na dumating. Lumapit sa kanya at nakipagbuno sa kanya. Sabi doon, wrestle throughout the night until daybreak. Nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Imagine niyo from night hanggang magbubukang liwayway, nagre-wrestling sila. Gano'n po katagal ang wrestling sa yung wrestling talaga sa TV, yung mga napapanood. Ilang minutes po yung gano'n? 30? 1 hour? Or less pa? Eh siya, ilang oras siyang nakikipag-wrestling sa isang stranger. No? Sabi doon, di ba? Nakipagbuno siya sa isang lalaki hanggang magbubukang liwayway at nang maramdaman po ng lalaki na hindi niya kayang daigin o madaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad, na-displace, na-dislocate po yung buto ni Jacob. Even then, kahit dislocated na yung buto niya, kahit most probably ay pagod na siya sa ilang oras na pakikipag-wrestling doon sa lalaki, ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binibless. He must have known there was something supernatural about that stranger. Marahil nararamdaman niya, hindi to tao. There is something supernatural about this stranger. Kasi sobrang determined niya, pagod na siya, nilinsad na yung balakang niya, pero gusto niya, hindi pa din siya bibitaw dahil gusto niyang makakuha ng blessing mula dun sa tao na yon, no? And then the stranger gave Jacob a new name. Binigyan siya ng bagong pangalan. Sabi niya, hindi ka na tatawagin Jacob, tatawagin ka ng Israel. Kasi he struggles with God. No?
The stranger gave the reason for Jacob's new name, and yung reason nung name na yon ay dahil sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ngayon, tinanong ni Jacob yung stranger, ano po ang pangalan mo? Pero hindi niya sinabi. Pero alam ni Jacob kung sino yung kausap niya. Kung sino yung nakikipag-wrestling sa kanya. And then, at the end of the day, nakuha ni Jacob yung gusto niyang makuha. Yung blessing. No? Alam nyo, for the rest of his life, limp si Jacob. Kumbaga, pilay na siya. Kasi nabali na eh. Na-dislocate yung balakang niya. Pero alam nyo yung sabi niya, okay lang. Kasi nakita ko yung mukha ng Diyos. At kahit nakita ko ang mukha ng Diyos, buhay pa rin ako hanggang ngayon. He is joyful. Na-receive niya yung blessing. At alam nyo, evident yung blessing na yon kasi kinamorningan nun, dumating yung kuya niya at hindi siya pinatay. Bagkus, niyakap siya. Nagkaroon sila ng reconciliation. Nagkaroon sila ng pagkakasundo ng kuya niya. Esau, the brother of Jacob, na kinatatakutan niya, hindi receive siya ng may kagalakan. Yun yung sabi sa Bible. Imagine that. Now, as Jacob, marami po sa atin ang most probably nag-struggle sa buhay. Daming paghihirap, no? Si Jacob, sobrang takot niya, sobrang anxious niya sa mga nangyayari. Hindi magaganda yung mga nangyayari sa buhay niya. Papatayin siya ng kuya niya, niloko siya ng biyanan niya, dalawa yung asawa niya, lagi pa nag-aaway. Sobrang unlikely nung buhay na nililive ni Jacob. Ang dami niyang struggles. Ang dami niyang most probably emotional distress. And doon sa kwento ni Jacob, makikita natin yung mga composition na meron kapag nag-struggle tayo. Alam nyo, kapag nag-struggle tayo, meron daw palang fear. May takot. Meron ding kadiliman, may darkness. Meron ding kalungkutan. Nandun din yung panahon na nanghihina ka o mahina ka. Nararamdaman mo din na empty ka. Napapagod ka din. Nasasaktan ka din. Yun yung mga components kapag tayo ay nag-struggle. And as Jacob, marami po sa atin ang nag-struggle. Alam niyo po, kakatapos lang po ng youth camp namin. Praise God, palakpakan po natin ng Panginoon. Kakatapos lang po ng youth camp namin, and meron po doong part every year na nagbo-bonfire po kami kung saan ay nag-share ng testimony ang mga kabataan. And from there, alam niyo po, naririnig po namin mga struggles nila. Kahit po nakikita nyong malilikot yung mga yan, kahit nakikita nyo pong lagi silang masaya, nagtatawanan, nagsisigawan, takbo ng takbo, pero sa likod po ng puso nila, no, behind closed doors, marami po silang mga kabigatan. Hindi po namin alam na ganun pala sila. Hindi po namin alam na ganun po pala yung pinagdadaanan nila. Marahil sa pamilya, sa relationships, even sa pag-aaral nila, and sa iba't iba pang aspeto. No? Ang dami nilang struggle. Sa sharing time po natin, sobrang evident how hard their lives are. No? Marahil there are times na maaring ini-invalidate natin yung feelings nila kasi sasabihin natin na kami nga dati, ganito kami, tas kayo, ganyan lang nararanasan nyo, ganyan na yung nagiging reaction nyo, sobrang emotional nyo naman, sobrang mahina naman kayo, sobrang vulnerable nyo naman. Pero I just wanna say na bilang mga mas nakakaunawa, nawa piliin po natin na mas unawain po ang mga kabataan natin. Kasi totoo po yung struggles nila. As how our struggles are true sa atin, no? Kung paanong totoo yung mga struggles natin, ganun din po katotoo yung struggles nila. Marahil mas malakas lang po talaga tayo kasi binuhay po tayo dumaan po tayo sa mga 2x2, sinabit po tayo sa mga sako, ganyan, hinabol tayo ng wales, ganyan. Marahil mas malakas lang po talaga yung damdamin ng marami po sa atin, pero hindi po ibig sabihin nun ay less po yung nararamdaman ng mga kabataan natin. Kaya ang panawagan po natin sa mga kananayan, sa mga katatayan, even sa mga YA, at sa mga kaluluhan po natin, mas bigyan po natin ng mas malawak pang pangunawa ang mga kabataan dahil nag-struggle din po talaga sila. No? Alam niyo po, from 2012, as per statistics, 2012 up to 2022, 500% increase po ang numbers or percentage ng mga nagsusuicide ng mga kabataan.
Meaning, mas mababa po talaga yung tolerance ng mga kabataan natin ngayon sa emotional distress. Kaya kailangan po nila ng suporta natin. No? Even ang mga YAs po, hindi lang po nagsasalita yung mga yan. Pero marami po silang mga kabigatan sa buhay. Marami pong mga struggles. And even po ang mga nanay, syempre. Ang mga nanay, syempre, hindi naman masyadong nagpapakita ng kahinaan yung mga yan kasi may nakatingin sa kanilang mga anak. Lalo na ang mga tatay. Syempre, sa tatay, mayabang ako, hindi ako pwedeng makita ng anak kong umiiyak. Pero pagkausap niya na yung mga kumpare niya, lahat na lang ng problema ay naikwento. No? Alam niyo po yung tatay ko dati, maririnig ko lang po yun na nagsishare ng struggle pag lasing siya. At saka naririnig ko lang po siya nag-I love you kay mama pag lasing siya. Sorry, oversharing. Haha. Pero ngayon po, kahit hindi lasing, praise God, thank you Lord. No? Sabi ng tatay ko, you may not always see my love, but it's always there. Ay, wag kang kiligin mo Pakinikilig ka pa dyan. Baka pag uwi ko, may bunso pa. Hindi, joke lang! Ayoko na ng bunso. Gusto ka pamangkin. Sorry. Okay. Going back, lahat po tayo ay nag-struggle. Lahat po tayo most probably ay dumadanas kung ano yung katulad ng sitwasyon na dinadanas ni Jacob. Alam mo, but in truth, ayaw po ng Lord na iwan tayo doon sa struggles na yon. Ayaw ng Lord na iwan tayo doon sa mga takot, sa mga battles natin in life. And sa kwento po ni Jacob, natutunan po natin na hindi siya iniwan ng Panginoon. Bagkus, binless siya. Sa gitna ng mga paghihirap niya, kahit hindi siya karapat-dapat, hindi siya iniwan ng Panginoon. Bagkus, binless siya. At sa buhay po natin, ganun din. Even if we are struggling so much, even kahit hindi karapat-dapat yung buhay natin at nakikita ng Diyos na lagi tayong nagkukulang, lagi tayong nagkakasala at sobrang struggle na ng buhay natin, ibe-bless ka pa rin niya. Amen? Ganun po kalawak ang pag-unawa at ang pag-ibig ng Panginoon. It is through Jesus Christ that we receive the power of transformation, conversion, yung freedom, endurance, pananampalataya, and even yung katapangan. In the end, yung ginawa po ni Jacob, yun din po sana yung maging characteristics natin. Yun din po sana yung gawin natin sa mga panahon na tayo ay nag-struggle. No? Sa panahon ng kahinaan at ng takot, hinarap niya po ang Diyos. Uulitin ko po, sa mga panahon ng mga kahinaan at ng takot, hinarap niya ang Diyos. Sineparate niya yung sarili niya mula sa possessions niya, mula sa pamilya niya, mula sa lahat ng mga tao na maaring magtanggol sa kanya. Nilagay niya yung lahat sa kabila ng ilog. Mag-isa siya, hinarap niya ang Diyos. No? And that's when, kahit pagod na siya, kahit hirap na hirap siyang makipag-wrestling doon sa stranger na yon, may gusto siyang makuha. Yung blessing. It was an exhausting struggle na dahil doon sa struggle na yon, napilay siya. Napilay na siya. Nagkaroon siya ng physical na paghihirap din, hindi na lang emotional, no? It was only after he wrestled with God and ceased his struggling na realize niya na hindi niya kayang mag-go on with life without God. Mas na-realize niya sa pamamagitan ng pakikipag-wrestling niya sa Panginoon, sa pamamagitan ng pakikipag-struggle niya sa Panginoon, na-realize niya na hindi ko na kaya, Lord, na mag-go on sa life na to. Bigyan mo ko ng blessing. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo po ako binibigyan ng blessing kasi hindi ko na kayang mabuhay sa buhay na to hanggat hindi mo po ako binibless. Ganun po yung ginawa ni Jacob. And nawa, yun din po yung gawin natin sa buhay na ito. No? Can we just close our eyes right now? Dito na po ako magtatapos. Sa haliw po ng tugtugin ng worship team, just think of every struggle that you have. Just close your eyes. Hindi po ako magpapatuloy hanggat may nakikita po akong mga matang nakabukas. Just think of all the struggles that you are going through right now. Isipin mo, ano ba yung mga paghihirap ko? Ano ba yung mga bagay sa buhay ko na talagang binibigyan ako ng kabigatan sa damdamin?
Isipin mo kung ano yung mga bagay sa buhay mo na hanggang ngayon hindi mo mabitaw-bitawan, na nagpapahirap sa'yo, nagpapabigat ng damdamin mo. Nakita po natin na si Jacob, hindi siya mabuting tao. Siya ay isang mandaraya. Siya ay isang sinungaling. Mapagsamantala siya sa kahinaan ng iba. Manloloko siya. Manipulator siya. Duwag siya. Pero binibless siya ng Panginoon. Sa kabila ng blessings na natanggap niya, still punong-puno pa rin siya ng anxiety, ng takot, ng worries, ng pangamba. Baka ganun ka din, kapatid. Na sa kabila na binibless ka ng Panginoon, punong-puno ka pa rin ng pagdududa sa blessings ng Panginoon. Punong-puno ka pa rin ng takot, natatakot ka pa rin, nangangamba ka pa rin, nagwo-worry ka pa din, kahit sinabi na sa'yo ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pero hanggang ngayon, nagwo-worry ka pa din. Our goal this morning, ang goal po natin ngayong umaga, ilatag mo, kapatid, sa paanan ng krus ni Jesus ang lahat ng struggles mo. Just think of them right now. Lahat. Wala kang ititira. Isipin mo lahat ng mga paghihirap mo, lahat ng nagpapahirap sa'yo. Ilatag po natin yan ngayong umaga sa paanan ng krus ni Jesus. Mga kapatid, ito ay oras ng pagpapakumbaba. Pumikit ka lang. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Hayaan mo siya. Mag-focus ka sa Lord. Hayaan mo din siyang mag-focus sa Lord. Respetuhin mo siya kung gusto niyang magkaroon ng personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya pumikit ka lang, kapatid. Uulitin ko, ang goal po natin this morning, ilatag natin sa paanan ng krus ni Jesus ang lahat ng mga struggles natin sa buhay. Ang unang step po, i-acknowledge mo, aminin mo na nahihirapan ka. Sabihin mo, Lord, nahihirapan po ako. Lord, hirap na po ako. Kasi by the time na i-acknowledge mo, by the time na aminin mo sa Lord na nahihirapan ka, inaamin mo rin sa Lord na kailangan mo siya sa oras na to. Ito ay oras ng pagpapakumbaba. Prideful ka, ayaw mong aminin sa sarili mo, ayaw mong aminin sa Diyos kasi nahihiya ka. Kapatid, wag mo i-miss yung blessing na inihanda ng Lord sa iyong umaga. Walang nakakakita sa iyo. Ako lang at ang Lord. Lahat kayo nakapikit. Kaya naman, kung may mga paghihirap ka physically, kung dumaranas ka ng sakit physical, kung na-diagnose ka ng doktor na may cancer ka, kung may diabetes ka sa oras na to, kapatid, kung may sakit ka sa puso, kung may high blood pressure ka, masakit na ang mga buto mo, rheuma, osteoporosis, kung may asthma ka, kapatid, I would request you to stand up right now. Come on, aminin natin sa Lord na nag-struggle ka. Lord, kailangan kita kasi may ganito akong paghihirap. At nare-request ko po sana yung mga leaders natin na maaaring lapitan itong mga matatapang na puso na tumayo at aminin sa Lord na kailangan nila ang Panginoon. Praise God. Nakikita ko kayo. Thank you. Thank you. Nakikita ko ang pagtayo nyo. Salamat. Salamat. Nakikita ng Diyos ang inyong mga puso na handa siyang katagpuin ka ngayon, kapatid. Uulitin ko, hindi ito ang oras para i-keep yung pride mo. Yang pagmamalaki mo, ayaw mong tamayo kasi nahihiya ka, kapatid. Hindi ito ang oras para mahiya. Si Jesus, hindi siya nahiyang magpapako sa krus na halos wala na siyang saplot. Hindi siya nahiya na hagupitin hanggang mapunit yung mga balat niya. Hindi siya nahiya na pagtawanan ng mga tao, hamakin ng mga tao dahil ang nasa isip niya yung pangalan mo, kapatid. Gusto kanyang mahalin, gusto kanyang iligtas. Kaya wag mong ikahiya ang pag-amin na kailangan mo siya sa oras na ito. Kaya naman, kapatid, kung financially, sa oras na ito, hirap na hirap ka sa finances mo, nagnanais ka na mag-tithes, magnanais ka na mag-offering, pero nangangamba ka, baka magkulang yung pera mo sa mga susunod na araw. Kung ikaw, kapatid, ang dami mong utang, madaming emergencies, ang mga pagkakataon na hindi inaasahan, nakakailanganin ng pera, todo kayod ka na, nahihirapan kang i-meet yung mga pangangailangan ng mga anak mo, ng pamilya mo. Kapatid, kung this week nag-struggle ka sa pambili ng ulam, ng bigas, can you just stand up right now? Aminin natin sa Lord na, Lord, kailangan kita, nag-struggle po ako. Kapatid, kung emotionally nahihirapan ka, marahil may nakasakit sa'yo, marahil nag-struggle ka siya sa relationships,
magkagalit kayo ng nanay mo, magkagalit kayo ng tatay mo, hindi kayo magkasundo ng kaibigan mo, ng kapatid mo. Marahil stress ka sa pamilya mo kasi ang gulo-gulo, ang mga anak mo napapariwara, ang asawa mo hindi mo mapigilan magbisyo, na kahit ipanalangin mo, ipag-fasting mo, hindi pa rin nagbabago. Kapatid, kung nahihirapan ka emotionally, marahil dahil napapagod ka nakakatrabaho, nakikita mo yung sarili mo na pag-iiwanan ka na, yung mga batchmate mo, yung mga kaibigan mo, nakakabili ng sasakyan, may sarili-sariling bahay, bumubuo ng pamilya, pero ikaw hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Iniisip mo na hindi mo kayang makipagsabayan sa iba, nakukumpara ka sa ibang tao, sa ibang anak, sa mga kaklase, na bakit ito matalino, bakit ikaw hindi, bakit ito may honors, bakit ikaw wala. Nadadown ka kasi ginagawa mo yung best mo sa pag-aaral mo, tipong hindi ka na natutulog, hindi ka na kumakain ng ayos, kakaaral, pero nagpe-fail ka pa rin. Most probably, merong mga achievers na hindi na-appreciate ng parents nila. Hindi nila nakikita yung efforts mo. Kahit hindi ka na matulog, kahit hindi ka na kumain para makapag-aral, pero at the end of the day, mali pa rin yung mga nakikita sa'yo. Kapatid, just stand up right now. Aminin mo sa Lord, na Lord, nag-struggle po ako dito, hindi ko na po ito kaya, Lord. Ilalaga ko to sa'yo, Lord. Kung nag-struggle ka sa anxiety sa oras na ito, kapatid, kung may mga panic attacks ka, kung dumadaan ka sa depression, kapatid, hindi ka man clinically diagnosed, pero nararanasan mo yung mga paghihirap mentally. Kung ikaw, gusto mong humingi ng tulong mismong ikaw, hindi mo naiintindihan yung sarili mo, nahihiya kang humingi ng tulong kasi feeling mo wala namang makakaintindi sa'yo eh. Feeling mo, mahina ka eh. Kung may depression ka, kapatid, kung inaamin mong may imbalances sa mga chemical sa utak mo right now, aminin natin to sa Lord that we are struggling. Lord, we need you. Just stand up right now. And kung spiritually, kapatid, ilang beses mo nang tinalikuran ng Panginoon, 1,000 beses mo na siyang iniwan, kapatid, ilang beses na natin siyang hindi pinili, ilang beses natin siyang pinagpalit sa mga tao, sa school, sa mga kaibigan, sa pamilya, sa asawa, sa girlfriend, sa boyfriend. Kung ikaw, kapatid, yung kahit minsan ikinakahiya mo siya, na minsan hindi mo maipagmalaki yung pangalan ng Diyos, hindi mo kayang ibandera ang pangalan ni Jesus sa buhay mo, kapatid, just stand up right now. Aminin natin sa Panginoon na, Lord, kailangan po kita. May struggle po ako ngayon. Kasi alam mo, kahit ganun tayo, kahit ganun ka, araw-araw minamahal ka ng Panginoon, kapatid. Pinipili ka pa rin niya. Inaalagaan ka pa din ng Panginoon. Sinasamahan ka pa din niya kahit ayaw mo. Na kahit ilang beses kang umalis, hinihintay ka niyang umuwi. Naghihintay siyang umuwi ka, kapatid. Nakaamba ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga braso para yakapin ka, kapatid. Kaya kung malayo ka ngayon, kung nanlalamig ang puso mo, kung naglalamig ang pagmamahal mo sa Panginoon, just stand up right now. You don't have to hold these things, these broken pieces of your heart together. Kung basag ka, kung wasak ka sa oras na ito, hindi mo kailangang magpanggap na buo sa harap ng Panginoon. Aminin mo sa Lord. Aminin mo, kapatid. Makipagbuno ka sa Panginoon ngayong umaga. Tulad ni Jacob, hindi siya karapat-dapat. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, hindi kita bibitawan hanggang matanggap ko yung blessings, Lord. Ito yung mga struggles ko, Lord. Nilalatag ko lahat sa iyo to ngayon. At hindi po ako bibitaw sa iyo hanggat hindi mo binibigay sa akin yung blessings, Lord God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ako uupo hanggat hindi ko natatanggap yung blessings mo. Hindi ako bibitaw, Lord, hanggat hindi kita papakawalan. Kakapit ako hanggang yung struggles ko ay gamitin mo para i-bless ako, Lord. Go on, kapatid. Sa pagsuko ay may pagpapala. He will give you a new name. He will bless you. Kahit pa namumuhay ka sa takot, sa kadiliman, kalungkutan, kahit pagod ka na, sobrang sakit ng nararamdaman mo, go on, kapatid! Sa pagsuko ay may pagpapala. Habang patuloy na tumutugtog ang worship team,
hayaan nyo na ipanalangin ko po kayo. Oh Lord, ngayong nailagak na namin, Panginoon, ang mga struggles namin sa paanan mo. Alam namin, Lord, na alam mo na. Narinig mo po kami. Nasaksihan mo po ang pagtayo ng mga kapatid na ito. Nakita mo, Lord, kung papaano nilang binatak ang sarili nila at maglakas loob na tumayo para sabihin, Lord, kailangan kita. Lord, may mga struggles po ako. Hindi ko na po ito kaya, Panginoon. Hindi kita bibitawan hanggang di mo ako binibless, Panginoon. Ngayon, na nailagak natin yung struggles natin, mga kapatid, this is the time to receive the blessings of the Lord. Sa oras na ito, can we just all stand up? Lahat po tayo ay tumayo. As we sing this song, habang inaawit ang awitin na ito, can you just raise up your hand right now? Come on, just raise up your hand. Receive the blessings of the Lord. Lord, narinig mo ang lahat ng struggles ng mga kapatid namin. Narinig mo, nakita mo, Panginoon. As of this moment, Lord, ang panalangin namin, ibaba mo sa amin ang iyong pagpapala. Panginoon, kailangan namin ang iyong pagsama. Kailangan namin ang pagpapala mo, Panginoon. Can we just receive this blessing as we sing this song? Sing the Lord bless. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Minsan pahawitin natin, the Lord bless you. The Lord bless you. Make His face shine upon you. Make His face shine upon you. Come on, just receive the blessing. Face toward you and give you peace. Sabay-sabay po nating selyuhan ang lahat ng blessings nito. Let's sing amen. 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 Come on, just sing amen. 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 Just sing amen. Oh Diyos, nakarating sa iyo ang lahat ng panalangin namin at ang blessings po na natatanggap namin, Lord. Kiniklaim namin sa oras na ito. As we sing amen, mga kapatid, let's receive the blessings of the Lord. Sing amen. We sing amen. Come on, just sing amen. We sing amen. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and the children and the children and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations
and your family, and their children, and their children. Come on, let's see, may His favor be upon you. Ang blessings mo, Panginoon, hanggang sa mga anak namin, hanggang sa mga anak ng mga anak namin, hanggang sa anak ng anak ng anak namin, Panginoon. Your favor be upon the families of our church mates, Panginoon. Hallelujah. Come on, just sing me your favor. Let's sing me your favor. May His favor be upon. Come on. And their children. Minsan pauwitin natin, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. See, may His presence go before you, and behind you, and beside, yes, Lord, all around you, and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in the coming, and you're going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you, He's for, come on, He's for you, He's for you, He's for you, yeah. Sing amen, amen, we sing amen. Come on, just receive the blessing of the Lord. Receive the blessing of the Lord. Amen, amen. Amen. We say amen. Oh Lord, amen. Oh Lord, our prayer for these families right now sa church na ito, may His favor, may your favor be upon us in 1,000 generations, and our families, and their children, and the children of their children. May your presence go before them, beside them, behind them, all around them, Lord. May your blessings be upon all of us, God. In the morning, in the evening, in our coming and our going, in our weeping, even in our rejoicing, Panginoon. May you be with us. May you bless us. Hallelujah, Panginoon. Salamat. Lord, you have seen the struggles of these people. Mayroon sa kanila na umiiyak sa oras na ito, Panginoon. Tumayo kanina, Panginoon, kasi gusto nilang aminin, Lord, na may mga struggles po kami. Gusto namin aminin, Panginoon, na hindi na namin kayang mag-go-on sa buhay na ito kung hindi mo po kami i-bless, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, ang panalangin namin, Lord, i-bless mo po kami. Hindi namin bibitawan ang kamay mo, Panginoon, hanggat hindi mo po kami i-bless. Sa kung paano mong binless si Jacob, Lord God, ganun mo din po kami i-bless, Panginoon. Marahil may mga struggle sa pamilya, may struggle sa bahay, sa pag-aaral, sa trabaho, struggle sa pera, Panginoon. May mga struggle sa emosyon, struggle mentally, physically, Panginoon. Lord, katagpuin mo po ang mga kapatid namin as we receive your blessings this morning. Nawa, Panginoon, hindi na kami mamuhay sa takot, hindi na kami mamuhay sa pangamba, dahil alam namin na kasama ka namin at hindi mo kami iiwan hanggang sa matupad mo yung mga ipinangako mo po sa amin.
Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. We cannot thank you enough by words, but still we are here with all humility, standing in front of you, Panginoon. We just want to thank you for all the blessings, God. Hindi kami karapat-dapat ang buhay namin ay hindi karapat-dapat na pagpalain, pero Lord, pinagpapala mo po kami. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay binabato namin sa langit. Ibinabalik namin lahat sa iyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Praise God! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Thank you, Lord. Maaari na po tayo makaupo.